Castillo. Makabalik man o hindi si Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial, desidido na ang mga senator judge na magbaba ng hatol sa susunod na linggo. Nakatutok si Ruth Cabal live mula sa Senado. Ruth! Vicky, tulad nga ng inaasahan, no-show si Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment trial ngayon dahil nga sa kanyang karamdaman. Pero ang impeachment court hanggang Biyernes lang ang binibigay sa punong maestrado, magpakita man o hindi. Handa na raw silang ibaba ang hatol sa darating na Lunes o Martes. Ang tanong sa hearing kanina, kailan may pagpapatuloy ang testimonya ni Chief Justice Renato Corona kung magpapakita man ulit ito sa korte. Lalo na nang sumama raw ang pakiramdam ng Chief Justice kaya bigla siyang tumayo at umalis ng session hall kahit wala pang pahintulot ng korte. Sinumite ng depensa sa impeachment court ang medical report mula sa mga doktor ni Corona sa Medical City. Pero mismong si Lead Defense Counsel former Justice Serafin Cuevas inabot daw ng 2 oras sa paghihintay sa ospital para makausap ang kanyang kliyente. Tanging ang pamilya lang ni Chief Justice Corona ang humarap sa kanya. When we reached the hospital, Your Honor, we did not have the opportunity to talk with the Chief Justice. He is in sedation and we were prohibited by the physician in charge from having a conference with him. Nevertheless, we were able to talk to Mrs. Corona, her daughter Carla, and son Francis. I got the assurance that Justice Corona, Chief Justice Corona, Your Honor, is willing to be back in order to continue with his direct and cross-examination question, Your Honor. But the stumbling block against that desire of Justice Corona, Your Honor, is his mental and physical condition, Your Honor. In fact, he cannot stand up, Your Honor. He is gasping for breath, and I do not think that his condition will warrant an intelligible examination, whether direct or cross-examination, Your Honor. Kaninang umaga, pinadala ni Enrile ang Senate doctor sa Medical City para tignan ang kondisyon ng punong mahistrado. Pero binawi rin daw ng presiding officer ang utos. And he told me that it would be better to leave the medical issue to the defense because if it's the doctor of the Senate, we might be bound by whatever findings the medical or the doctor of the Senate would say. Binigyan ni Enrile ang depensa ng hanggang Biyernes para iharap muli si Corona. You tell us when your client can come here in this court. Well, according to the physicians in charge, Your Honor, it may take him up to Monday. You cannot assure us, then we will make a ruling. And this ruling will be cannot be reconsidered by anyone. This court will give you until Friday to close your evidence. After that, we will consider the case submitted on the record. On Monday, we schedule an oral argument. It will depend upon the court whether after the oral argument we render the judgment or we postpone it for another day. So ordered. Sakaling magpakita sa Biyernes, itutuloy pa rin daw ng depensa ang kanilang direct examination kay Corona at ang prosekusyon magsasagawa naman ng cross-examination. Tsaka posible ring mag-clarificatory questioning ang mga senador. Will you show us any bank accounts that will show us or anything to back up his story, so to speak? I do not think, Your Honor, please, that we will have to go to that extent. In other words, the testimony he had made through this yesterday will rely entirely on his credibility and the validity of his assertions, Your Honor. Inungkat din ng mga senador ang kondisyon ni Corona na magbibigay lang siya ng waiver para buksan ang kanyang peso at dollar accounts kung magbibigay din ng kaparehong waiver ang 188 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint at si Senator Franklin Drilon. Are you willing to sign the waiver? Hindi po siguro ako. Personally, it is not the issue po dito sa impeachment. It is not the issue here. The issue here is the waiver promised by the Chief Justice. And we don't want to divert the issue. So to us, it is a non-issue for the prosecution. So you're not willing to sign the waiver? We will not sign. All right.
Senator Drilon, Mr. President, wishes to sign. Wishes to be recognized. Obviously, I will not sign. Refrain from disrupting the proceedings, please. I report all my assets in my salin. There is no requirement that we waive our open up our bank deposits, because if that is the case, this will be disastrous to our banking system. Now, but having said that, I am on record. I will not sign any waiver. Vicky, pahinga ang impeachment court bukas, no, at sa Biyernes na nga itutuloy itong impeachment trial ni Chief Justice Corona. Vicky? Ruth, may battle plan o plan B ba ang defense sakaling hindi makasipot si Chief Justice sa Biyernes? Actually, Vicky, mismo yung defense lawyers nagsasabi ay hindi rin daw nila alam kung kailan pa talaga papayagan ng doktor na makalabas ng ospital at makabalik nga dito sa impeachment court itong si Chief Justice Corona. Pero given na rin yung desisyon, natanggap na rin daw nila yung desisyon ng impeachment court kanina na kung hindi man magpakita si Corona ay bahagi na ng kanyang testimonya yung mga ginawa niyang opening statements kanina at doon na rin ibabase nitong Senator Judges yung kanilang magiging desisyon, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. At tulad ng napanood nyo, ngayon lamang, hindi raw papatulan ni Senador Franklin Drilon at ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment ang hamon ni Chief Justice Renato Corona. At yun ay ang pumirma rin sila ng waiver para mabuksan ang kanilang mga account sa bangko. Ang paniwala nila, taktika lang yun ni Corona para mabalik sa kanila ang pansin ng publiko. Nakatutok si Cara David. Ikinagulat ng ilan ng pirmahan ni Chief Justice Renato Corona ang isang waiver para buksan ang kanyang bank accounts. Pero may kapalit palang hamon ang pagpirmang ito. Bubuksan lang daw niya ang kanyang bank accounts kung magbibigay din ng waiver ang 188 na kongresistang pumirma sa kanyang impeachment, pati na rin si Senador Franklin Drilon. I pray that this gentleman will accept my invitation. Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Pero hindi raw pipirma si Drilon ng waiver. Sa tingin niya, scripted daw ang lahat at halata raw na drama at pakanalang ito ng punong mahistrado. I find it amusing at mukhang kasama sa plano. Ngunit I will not fall into his trap. I will continue to listen to him, look at his evidence. I will ask questions, but I will not fall into his trap. Paniwala rin ng ilang mambabatas, maging ang pag-alis ni Corona sa witness stand ng walang pahintulot ay kasama sa estratehiya ng depensa. He's baiting the impeachment court to convict him, and then he can then declare na mistrial ito o nilabag yung kanyang karapatan. Pero itong tahasang pambabastos na ginawa ng Chief Justice is an insult not only to the 188 but to the impeachment court and the Filipino people. Para naman sa Kamara, diversionary tactic lamang daw ang ginawa ni Corona. Talagang ang intention kahapon is ginamit yung to testify and to testify in a narrative form na free of any interruption and free from any objection. Clearly, CJ was not addressing the Senate yesterday. Sabi ni CJ, I'm talking to the Filipino people. So that was his intention. Itong taong itong naghahamon na pumirma kami ng waiver, ni ayaw niyang tanungin siya ng kahit na isang tanong mula sa prosecution or sa senator judges. So how can you seriously consider yung sinasabi niyang pumirma kami ng waiver, di siya ayaw magpatanong ni isang tanong. So obviously this is a stunt. Hindi raw papatulan ng prosecution panel ang hamon ni Corona na pumirma rin sila ng waiver para buksan ang kanilang bank accounts. Hindi naman daw kasi sila ang nasasakdal. Pero kung sakaling kakasuhan daw sila at uutusan ng korte,
korte na handa raw silang buksan ang kanilang bank accounts. Walang kaso kahit sa sinumang 188 na complainants. So bakit kami rin ang husgahan, no? Kung may kaso laban sa amin, then we may consider signing a waiver. But at this point, we don't see any need, no? Our SALNs are there. They can look at our SALNs and see and complain if there's anything wrong with our SALNs. If the court requires it, yes. But why should we subject ourselves to that punishment? Unang-una, hindi kami impeachable officials. Accountable po kami sa taong bayan. So I think medyo misplaced yung reliance on that issue. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Pinuri naman ng Malacanang ang naging hakbang ng Senado na wag munang ituloy ang impeachment trial ngayong araw. Umaasa po ang palasyo na hindi umano aabusuhin ng depensa ang pagiging maluwag ng Senado. Hangad din daw ng palasyo ang pagbuti ng lagay ng punong maestrado nang sa gayoy makatestigo muli sa impeachment court sa Biyernes. Hypoglycemia ang dahilan daw ng pagsama ng pakiramdam ni Chief Justice Renato Corona kahapon, kaya't bigla siyang umalis sa gitna ng paglilitis. Ano nga ba ang hypoglycemia at ano ang sanhi ng kondisyong ito? Nakatutok si Marisol Abduraman. 7 taon ng diabetic ang dentisang si Dr. Ferdinand Reyes. Nakararanas din daw siya ng hypoglycemia o pagbaba ng blood sugar, lalo na raw kung hindi siya nakakakain sa oras. May pagkakataon din daw na hinimatay siya nang minsang atakihin siya ng hypoglycemia. Minsan, nakaranas din daw siya ng pagsusuka at nawawala pa sa sarili. Hindi ka nag-lunch, tapos after several hours, magkakaroon na ng dizziness, tapos yung katawan mo nangihina, parang binabagsak ka, hindi mo, tapos vomit ka na. Tapos yung paningin mo madilim na. Paliwanag ni dating Health Secretary Esperanza Cabral, karaniwang bumababa raw ang blood sugar ng tao kapag gutom o stressed. Karaniwang sintomas raw ng hypoglycemia ang pagkahilo, pangihina at minsay hinihimatay. Yung mga bagay na yan ay makakapagpababa ng blood sugar, lalo na sa isang diabetic na umiinom ng gamot na nagpapababa ng blood sugar to start with. Nagkakaroon ng confusion, disorientation. Oras daw na maranasan ang mga sintomas. Uminom o kumain agad ng matamis gaya ng soft drinks o fruit juice. Kung may oras, kumain ng pagkain may sugar o carbohydrates. Matagal na hypoglycemic, hindi nagagamot, pwede ka rin mamatay. Kasi kailangan ng katawan ng sugar para sa energy, sa metabolism. So pag matagal na wala nito ang katawan, ito mismo pwede mo ikamatay. Pero ayon kay Dr. Cabral, kahit ang mga taong walang diabetes ay pwedeng makaranas ng hypoglycemia. Kaya payo niya, kumain sa oras, huwag magpapagutom at magkaroon ng healthy lifestyle. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.